Tanong, saan nakafocus ang ating paningin? Saan nakafocus ang ating puso? Hindi masamang kumita ng pera, pero kung wala kang ibang ambisyon kundi magkapera, something is wrong. Meron ka ng pera, pero gusto mo pa madagdagan yung iyong pera, something is wrong. Kasi hindi ako titigil hanggat di ako yumayaman, something is wrong. It is as if yun ang ating kaligayahan. Set your affection on things above. Hindi ko sinasabi, masama magkaroon ambisyon. Mali. Hindi ko sinasabing ganun. Ang sinasabi ko lang, saan nakatuon ang puso natin? Bakit? Kasi si Kristo lang sapat na. Kaya maraming Kristiyano hindi umaasenso kasi yung ganyang pananaw. Sabihin niyo sa akin kung mali yung pananaw na yun. Hindi ba? Yung rich young ruler, kaya hindi natuloy sumunod sa Panginoon. Kasi iba yung pananaw. Si Kristo hindi sapat. Kaya hindi niya maiwanan yung kanyang kayamanan. Kung sabihin niyo sa akin, kung mali yun. Kaya may mga nagsasabi sila, hindi maligaya sa buhay. Bakit? Hindi siya mayaman. Hindi siya kasing yaman ni ganito. Hindi siya kasing yaman ng classmate niya. Dati, bobo. Ngayon, mas mayaman sa kanya. So, kailan naging standard yung pagiging mayaman para maging maligaya? Hello? Ito, Marites. Nagkaroon ng reunion. Nagkita-kita yung magkakaklase. Katang isip ko lang to ha. Huwag niyo masamahin. Pero totoong nangyayari to. Nung nagkita-kita, may kaklase na dumating kung todo alahas. Natural, ang bulong-bulungan, ang yaman na niya. Arrive siya. Merong isa, napakasimple. At pagdating, ay hanggang ano lang ako kasi kailangan ko umuwing ganito. Ano ba yan? Minsan lang tayo magkikita, pwede nga tayo mag-overnight eh. Sabi nung maalahas. Pero sa totoo lang, nung nag-uusap-usap na sila, napag-alaman, yung maraming alahas, wala sa asawa. Samantalang yung nagpapaalam na maaga, the reason kung bakit gusto niya maaga, kasi may usapan sila ng asawa niya, hanggang ganito lang ako. Happily married. Tanong, saan ka ron sa dalawa? Ikaw na yun. Pastor, di ba pwede gitna? Isa lang pinag-uusapan natin, saan ka maligaya? Yun lang pinag-uusapan natin. Kasi kung si Kristo ang kaligayahan natin, si Kristo lang sapat na. Amen ba? Yun yung ibig sabihin ng set your affection on things above. And the word set is a decision. Pinili mo yun. Hindi nagkataon yun. Kaya yakap-yakap mo yan kasi pinili mong yakapin yan. Ang dami nating yakap na sabi ng Panginoon, bitawan mo yan. And yet, hindi mo binibitawan. Paano ka magiging matatag? Hello? Relate ba? Yan naman si Pastor, galit na naman eh. Sa emotion. Alam mo, ako mas pipiliin ko na yung nagpipreach ng may emotion kaysa walang emotion. Wala, dire-diretso lang yung daldal mo. Hindi mo alam kung ano yung mahalaga sa hindi. Bagamat, of course, pag salita ng Diyos na nag-uusapan natin, lahat mahalaga. Tama? Pero aminin nyo, may mga punto minsan na yun yung napukpok, na bigyang diin, yun yung bumaon ng higit na hindi makakakawala sa isip natin. Tama?
Hello? Set your affection on things above, not on things on the earth. The word set is the word phroneo in Greek. And it means to exercise the mind. Kanina, nabanggit ni Angel yung paggamit sa isip. Alam niyo, kadalasan, nagiging malilimutin tayo kasi hindi natin masyado nagagamit yung isip. The word phroneo, ang definition is to exercise the mind. Hello? Kung nag-gym ka, ano ine-exercise mo pag nag-gym ka? The body. Tama? Kung may exercise sa katawan na pampalaki ng braso, pampalaki ng binti, pampatanggal ng bilbil, ano pa? Pampalit ng bewang. Kasi yung iba, nagkakaroon ng excess baggage. Kaya sasakay ka ng eroplano, doble bayad. Kasi binabayaran ng per kilo ng bagahe. So, to exercise, ang ibig sabihin niyan, to trim down, to make useful, to make healthy, to make fit. Yun yung ibig sabihin ng exercise. So, phroneo, to exercise the mind, to entertain, to have sentiment or opinion, and be mentally disposed. Ito yung lesson natin kanina sa Sunday School. To trust is to exercise the mind. Kaya yung mga nakaset sa Panginoon, ang pag-iisip, ang puso, ang damdamin, hindi madaling manghihina yan sa pagdating ng pagsubok. Bakit? Kaya ng Diyos ko yan eh. At kaya ka ganun kasi nakaset yung mind mo doon sa katotohanan na yun. And from time to time, ine-exercise mo, pinapaalala mo sa sarili mo, totoo ang Diyos ko, hindi biro ito. Hello? Nakakausap ka na ng isang Kristiyano na lugmok dahil sa problema? Tanungin mo, saan siya nakapokus? Baka kailangan ipaalala sa kanya. Totoo bang naniniwala ka sa Diyos? Totoo bang nasa iyo si Kristo? Totoo bang anak ka niya? Sa tingin mo, pababayaan ka niya? Dapat mapaalala yun. Oo nga, ba't ba ako ganito? Kasi nalugmok siya dahil yun yung pinili niya. Tama? Tama ba? Kaya yung to set your affection on things above, it is a general command that requires a specific personal application. Hindi lang sinabi ito generally na para, ayan na. Hindi. Ang tanong, ano gagawin ko? Paano ko i-apply ito? Ito. Bigyan natin application, ha? Problema ka ngayon? Huwag mo sabihin. Baka marinig yung katabi mo. Mamarites ka pa. May problema ka ngayon? Gano'n man kalaki, gano'n man kaliit? Hindi. Ang pinag-uusapan natin, may problema ka na medyo nakaka-apekto sa'yo. Hindi mawala sa isip mo. Nag-aalala ka. Paano na to? Alam ko, lahat tayo may problema alam nyo na yun. Buti pa ang pera, may tao. Ang tao, walang pera. Tapos, nagtataas ang pabilihin. Pero alam niyo, kung Kristiyano ka, di ka nag-aalala. Bakit?
Kasi hindi nagpapabaya ang Panginoon. Amen ba? Tanong, totoo ba? Totoo yan kung ginagawa mo. Kasi kadalasan, hindi na rin nararanasan yung katotohanan niya kasi hindi natin na-apply yung natutunan natin. Yung magtiwala. Kaya nga, ngayon nadagdagan ko na yung lapit, kapit, di ba? Dalawa lang yung una eh. Ngayon may ikatlo. Oo. Pag may problema ka, imbis na lumayo, lumapit ka. Come unto me. Oh. Tapos pag nakalapit ka na, huwag kang bibitaw, kapit. Bakit? Kasi ano man yung problema mo, bahala ang Diyos para iyong makamit. Ibibigay ng Diyos kung kailangan mo. At kung tunay na nagtitiwala ka, kapatid, hindi ka pababayaan ng Diyos. Totoo yan. Kung hindi mo pa nararanasan, baka hindi totoo yung pananampalataya mo. Bakit? Kasi hindi kailanman nagkulang ang Diyos. Kung anak tayo ng Diyos, dapat totoo sa buhay natin yun. Hindi nagkukulang ang Diyos. If ever nakakaramdam tayo na nagkukulang ang Diyos, hindi ang Diyos na nagkulang. Tayo. Tanggap niyo yan? Bagay. Hindi mahalaga kung tanggap niyo o hindi. Kasi yun yung katotohanan ng Biblia. In all thy ways, acknowledge Him, He shall direct thy path. The just shall live by faith. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Sumunod ka lang sa Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kung sa tingin mo, nagkukulang ang Diyos sa buhay mo, malaki ang pagkukulang mo, hindi ang Diyos. Kasi walang nagtitiwala sa Diyos ang pababayaan ng Diyos. Uulitin ko, walang nagtitiwala sa Diyos ang pababayaan ng Diyos. Uulitin ko, walang nagtitiwala sa Diyos ang pababayaan ng Diyos. Bakit? Kasi ultimo mga ibon sa parang pinapakain ng Diyos. Ikaw pa na anak niya? Focus. Fixed. Hindi maligalig. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam. Kung Kristiyano ka, alam mo kung sino yung unang pupuntahan. Alam mo kung ano yung una mong gagawin. Hello? Hindi ko mabitawan itong point na to kasi dito tayo madalas nagkukulang. Yung sobrang pag-alala. Ba't ka nag-alala in the first place? Kasi sa iba ka nakatingin. May problema ka? Yun yung problema. Kasi doon ka nakatingin. Sino katulong natin sa pag-solve sa problema? Sino? Doon ka tumingin. Kaya minsan, yung solusyon natin sa problema, hindi solusyon. Bakit? Kasi imbis sa Panginoon tayo lumapit, sa iba tayo lumapit. Kaya yung problema mo, nadagdagan. May utang ka, kailangan bayaran. Naging solusyon mo, mangutang ulit, dinagdagan mo yung problema mo. Imbis na natapos yung problema mo, nadagdagan kasi mas malaki interest doon sa iniraman mo. Tama ba? Ay, naku, ang dami kong gusto iduktong dito. Masakit. Alam niyo bakit masakit? Kasi totoo. At malibang baguhin natin yung sistema natin, hindi tayo aasenso. Maniwala kayo. Darating na Panginoon, nandiyan ka pa rin sa kalagayan na yan, walang pagbabago. Bakit? Kasi merong hindi nababago. Ganon at ganon at ganon at ganon. Ang masama, gaya-gaya. Kasi ginawa ni ganito, gagayahin ni ganito.
Ba't siya ginawa niya? Oh? Problema mo. Ganun ba buhay Kristiyano? Ay. Actually, matagal nang tapos to message na to eh. Ba't hindi kumain? Ang daming mga sumingit na mga, ayun, katulad kanina, meron ako isiningit na introduction. Sana nasa notes, ano? Kasi wala sa notes ko yun. Yung inintroduce ko kanina, pumasok lang sa isip ko habang nagme-meditate ako. Yung topic sa Sunday school kanina, tugman-tugma rito. Wisdom. Paano magiging wise ang isang Kristiyano? At kung wise ang isang Kristiyano, magiging steadfast. Paano? If we maintain the right focus. Kaya yung single-mindedness, kasama sa steadfastness. Hindi ka magiging steadfast, malibang ikaw ay single-minded. Panginoon lang, wala nang iba. Ito masama. May mga Kristiyano, hindi niya kailangan Panginoon kasi kaya ko. Akong bahala. Hello? May ganun ba? Maraming ganun. At may mga pagkakataon, ganun tayo. Hindi mo na nakuha mag-pray, and yet, ang dialogue mo pa, kaya ko to. What happened dun sa Proverbs 3:5? Trust in the Lord with all thine heart. What happened to that? Kaya hindi nakapagtataka. Mabuhay yung buhay. Mabuhay, kasi kung sa iipang hangin, doon siya yuyuko. Kung dito pa iipang hangin, doon siya yuyuko. Sunod-sunuran lang siya kung ano nangyayari sa buhay niya. Hindi siya matatag. Hindi siya natitinag. Makakasunod? Nasa first point pa lang tayo. Gusto niyo na yung second? Marami pa ako sasabihin sa first eh. Alam niyo bakit? Ito yung main problem natin. Kung saan-saan tayo nakatingin. At dahil ang pinapagana natin, yung ating paningin, marami tayong nakikita. Kaya masama. Ito wag niyong gawing hobby to. Wag niyong gawing libangan to. Yung window shopping. Oo, wag niyong gawing hobby yun. Kasi bakit ka nagwi-window shopping? Wala lang. Gusto ko lang makakita. Ang masama, may mga nakikita na gusto mo. Tapos, isa lang problema mo, wala kang pera. Another problema, mahal siya. Pero ito masama. Pag pinagbigyan mo yung hilig mo, pag-iipunan mo. At hindi ka titigil hanggang di mo nakukuha. Kaka-relate kayo? Sino dyan yung mga naghihintay ng latest phone? Gusto ko yun. Nung makuha mo, may bago na. Hindi bale, pag-iipunan ko rin nyo, walang katapusan. Kuha nyo? Ito hindi ito biro, pero pwede nyo totohanin. Tanggalin nyo ang phone sa buhay nyo. Pwede ba? Tanggalin nyo. Kasi isang test yun na pwede ba ako maging maligaya na wala yung mga bagay-bagay na nagpapaligaya sa akin. Yung, sige. Oo, yung nga, paano yung contact mo? Kasi di puntahan ka. Bago ka mag-lock, bago ka mag-out,
Sabihin nyo, if you want to contact me, see me in person. Of course, I'm just trying to give an illustration na there are things that we can live without. Ulitin ko, makinig maigi. There are things that we can live without. Yung hindi makasagot, may problema. Kasi bakit? Hindi pa pwedeng si Kristo lang sapat na? Pastor, kala ko, illustration mo lang yan. Tututuhanin mo pala eh. Ibang usapan na yun. No, hindi ko sinasabing hindi mo pwedeng tutuhanin. Pwede mo, hamon ko nga eh. Baka pwede. Kasi kung pwede, baka pwede mo pang ibenta o ipasa yung phone mo. Hindi mababawasan ng buhay mo dahil wala kang phone. Panagot yan dun sa mga nag-a-aspire ng more luxurious life. Kasi ito masama sa mundo. Hindi lang sapat na may phone ka. Ito standard ng mundo. Dapat yung phone mo latest. Kasi may mga application, hindi bubukas sa'yo. Marami yan. Nung naglipat-lipat na ng application tong mga nakasatek, di ko alam nung ginagawa nila. Nung naglipat-lipat na sila, meron nang hindi maka-access kasi ayaw tanggapin ng phone. Hello? Pastor, yun ang isang dahilan kung bakit ayoko i-give up yung phone ko kasi hindi ako makapag-online. Uy! Very good. Pero aminin nyo, hindi lahat ng may phone nag-a-access. Ako, ang katwiran ko siguro, yung iba, ba't hindi na nag-online gabi-gabi, katwiran nila, napakinggan ko na yan eh. Totoo naman yun. Pero ako, I make sure na pinapakinggan ko ulit kasi nare-remind ako, na-preach ko pala yan. Ako na mismo ako nagsalita. Pag napakinggan ko, na-preach ko pala yun. Mariremind na naman ako. May pandagdag na naman ako sa uulit-ulitin ko sa inyo. Si Pastor, parang sirang plaka. Sige, okay lang yun. Kasi pinupulfill natin yung purpose of the gospel to confirm the souls of the disciples. Na yung pinaniniwalaan natin, sigurado tayo. Kasi the more na inulit-ulit ng Biblia yung sinasabi niya, the more na nagiging totoo sa buhay natin. Kasi nasasaksak sa ulirat natin. Amen ba? Proneo, to exercise the mind, to entertain, to have sentiment or opinion. So meron kang opinion. Kaya pag may nagtanong sa'yo, kaya mo ipaliwanag. Yun yung topic natin Sunday school kanina. Kahit sino lumapit sa'yo, magtatanong, may sagot ka. Bakit? Kasi alam mo, pinaniniwalaan mo. Tama? Ba't ikaw? Ang dami mo palang problema kasi nagkwento ka. Ang dami mo palang problema, pero ba't hindi halatang may problema ka? Di ba? Madalas sa sagot yan, depende yan sa nagdadala. At pagka narinig natin yung salitang nagdadala, dapat, alam mo, kung Kristiyano ka, alam mo kung saan mo dinadala. Tama? Kasi kung Kristiyano ka, kanino mo ba dapat dalhin yung problema mo? Sa States, pera yan. Pag dinala mo sa psychiatrist, sa psychologist, kasi ang mundo, pag may problema ka, namumroblema ka, psychiatric yan, psychological yan. Kaya ang kausap mo na, doktor. Ang doktor mo, walang ibang gagawin kundi makinig. Tapos, re-resetahan ka. Alam mo kung nire-reseta, kadalas, ang pampatulog. Para imbis na mag-isip ka, matulog ka. Alam mo yun, nagre-research ako ngayon tungkol sa depression. It is a very alarming situation na maraming nawawalang buhay because of depression.
Now, pag Christian ka, hindi ka dapat ma-depress. Hindi totoo yun. Pero meron kang pwedeng gawin para hindi ka ma-depress. Ito yung pinag-uusapan natin. Being steadfast. And steadfastness starts with setting your affection. Speaking of the word affection, ano ba yung mahal mo sa buhay? When I say mahal, ando dun yung puso mo. Ayan. Kaya dinuktong ko to sa 1 John chapter 2, verse 15. Love not the world, neither the things that are in the world. Subukan nyo. Huwag kayong maghangad ng anumang bagay dito sa mundo. Ang pinakakayamanan natin, ang salita ng Diyos, ang Panginoon. At sa Kanya lang maligaya na tayo. Amen ba? Ewan ko, ito. What makes you want to listen to the Word of God? Bakit gusto mo makapakinig ng salita ng Diyos? Nag-iisip tayo. Parang ang lalim ng tanong ko, no? Pero hindi madalas tinatanong yan. Kaya marami ayaw makapakinig. Bakit? Kasi walang halaga sa kanila ang salita ng Diyos. Yun na yung sagot. Kasi kung merong mahalaga sa buhay ng isang Kristiyano, ang Diyos, ang kanyang salita. Amen ba? Kaya sabi ng Panginoon doon sa mayaman, iwanan mo lahat yan. Kasi ando din yung puso ng mayaman. Gusto niyo sumunod sa Panginoon. Dala-dala yung kanyang kayamanan. Sabi ng Lord, hindi ka pwede sumunod sa akin, dala-dala mo yan. Bakit? Kasi may kahati ako sa puso mo. Of course, hindi sinabi yun, pero doon, malinaw na nakita natin. Nung sinabi ng Lord, iwanan mo yan, ipamahagi mo yan, nakakasumunod sa akin. Sumunod ba na maluwalhati yung mayaman? Alam nyo na yung kwento. Ganun ang maraming Kristiyano. Isang patunay na kung saan nakalaan yung puso natin, yun yung susundin natin. Sumunod ba yung mayaman sa Panginoon? Kaya hindi nakapagtataka, hindi lahat ng tao gustong sumunod sa Diyos. Bakit? Kasi may kapalit. Di ba? May mga maimbitahan ka, sama ka sa simbahan. Makakapag-aral tayo ng salita ng Diyos. Ano yung kondisyon nila? Bawal ba sa inyo yung ganito? Pwede ba sa inyo yung ganito? Bawal ba manigarilyo? Bawal ba mag-inom? Pag ang sagot mo, ayoko sa inyo. Malungkot dyan. Kasi maraming mapuputol sa ginagawa ko. Saan nakaset yung puso natin? Isang katanungan na napakalagang sagutin natin to confirm our soul. Oo nga, no? Bakit nga ba ako patuloy na sumasama sa Bible study? Take note of the word patuloy. Bakit nga ba patuloy kong pinag-aaralan ng salita ng Diyos? Bakit nga ba nagpapatuloy ako sa paggawa ng mga dapat na gawin? Tandaan niyo yung 3 W, ha? The work of God, the Word of God, the will of God. Doon umiikot ang ministry ng Panginoon. The ministry is the work of God. Nung masave tayo, nagsimula yung ministry. Kasi iniligtas tayo ng Diyos. The work of God. At nung nagsimulang gumawa ang Panginoon sa buhay natin, isang palatandaan na gumagawa ang Panginoon sa buhay natin, we begin to work for God.
Doon tayo nagsimula maging interesado sa salita ng Diyos, naging interesado tayo sa pagsisimba, naging interesado tayo sa pakikisalamuha sa Kristiyano. The work of God. Napufulfill natin ang work of God through the instruction of the Word of God. Kaya patuloy natin pinag-aaralan, the more na natututo tayo, the more na nadadagdagan yung ginagawa natin para sa Panginoon. At habang sinusunod natin ang Word of God, napufulfill natin ang will of God. Hello? Nakaka-relate pa ba kayo? Pastor, paulit-ulit na lang yung sinasabi mo. Hindi ba relevant? Kasi sa totoo lang, nakasalalay ang lahat ng ito dun sa kung saan natin nakaset ang ating puso. Meron ba? Hebrews chapter 6, verse 18. Kaya ang security natin nakasalalay kung saan nakaset ang puso natin. Ito, Hebrews 6, 18. By two immutable things. The word immutable, by the way, ay hindi mababago. Two immutable things. Ano yung hindi mababago? It is impossible for God to lie. Kasi in God lies all truth. So wala siyang sasabihin kasinungalingan. At hindi pwede mabago yun. Na balang araw, sinungaling na Diyos. Hindi pwede. God cannot lie. We might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope that is set before us. Ito yung sinasabi ko. Na kung talagang tayo nakakapit sa Panginoon, hindi tayo bumibitaw sa Panginoon, yan na mismo yung ating konsolasyon. The word is strong consolation. That is equivalent to the word is steadfast. Hindi tayo matitinag. Bakit? Kasi we have fled for refuge to lay hold upon the hope set before. Kaya he that endureth to the end, the same shall be saved. Kasi nakakapit tayo, hindi tayo bumibitaw. And by the way, habang nakakapit tayo, we are assured na strong yung pagkakakapit natin kasi may nakakapit sa atin. Sino? Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak. Di ba? Walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Ama. Walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Anak. Diba? Kaya double security. Nakakapit ka na, pag nangihina ka na at makakabitaw ka, hindi ka nag-aalala. Bakit? May nakakapit sa'yo. Hanggat hindi ka lumalayo sa Kanya, andiyan siya. Amen ba? Tanong, saan ka nakakapit? Yun lang. Kanino ka nakakapit? Set your affection on things above, not on things on the earth. Bakit ko dinuktong yung 1 John chapter 2, verse 15? Kasi delikado na makontaminate ng mundo. O ito bakit pa ulit-ulit na lang at kadalasan ang palagi kong binobomba ang mga youth? Alam niyo bakit? Kasi kayo yung naka-expose sa mundo. Sa eskwela, yung pananaw ng mga taga-mundo, okay lang. Ako naman, kami lahat ginagawa, ikaw hindi. Kaya madalas na persecute yung Kristiyano na gustong sumunod sa Panginoon. Kasi minsan may ginagawa yung mga kasamahan mo na ayaw mong gawin, and yet mapipilita kang gawin kasi pinipersecute ka. Tama? Totoo ba to? Hindi. Kayo na ang bahala. Kasi saan ka ba nakakapit?
Nasaan ba puso mo? Kasi kung nasa Panginoon ang puso mo, kahit ano gawin ng mundo, hindi ka bibitaw. Tama? Lalo na, may best friend ka sa mundo. May best friend ka. Ikaw na lang ang pambiran mo. Wala ka man tiwala sa akin. Gawin mo. Sige na, minsan lang yan. Walang nakakaalam. Yun yung masakit doon. Umikas kasi walang makakaalam. Pero kung ang puso mo nasa Panginoon, alam na alam mo, may makakaalam. Kaya kung merong dahilan, hindi mo gagawin kasi alam mo, may makakaalam. In fact, sinusubok ka pa lang, alam na ng Lord kung ano nasa puso mo. Kaya ang Panginoon nagagawa ng paraan para iiwas ka. Kasi yung malapit ka ng bumigay, pero alam mo, yung puso mo nasa Panginoon, malapit ka ng bumigay, gagawa ang Panginoon ng paraan para mahatak ka. Biglang may tatawag siya, hindi ka, bilisan mo. Sandali lang kasi kailangan ako. Di ba, gumawa na ang Panginoon? To begin with, kasi alam ng Panginoon yung puso mo nasa Kanya. Makaka-relate kayo? Kaya mahirap bitawan yung mga talata eh. Alam niyo kung bakit? Kasi napakatotoo sa buhay. Tama? So naranasan niyo na ba yun? Walang makakaalam. Maraming Kristiyano bumagsak dahil doon. Yan o, walang makakaalam. Ang Diyos lahat alam. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Kaya huwag mong sabihin walang makakaalam. Iniisip mo palang gawin, alam na ng Diyos. Ay, hindi tayo nagmamadali, pero dapat hindi naman ganito kabagal. Isa pa lang to. So, kasunod nito ay letter T. Kung meron pa akong maidadagdag doon sa S, I will feel free na idagdag ha. Pero yung letter T is what? Guess. Huwag ka maingay. Naalala kong bigla, binigyan ko na kopya si Walang tinginan. Next na magiging topic, yung letter T. Kasi kung saan nakaset yung damdamin mo, doon nakaset ang isipan mo. So the letter T is thinking. Thinking. Kaya yung preaching, every time nakakapakinig tayo, kung may mali sa pag-iisip natin, itinutuwid ng pangangaral. Tinutuwid. Kaya wag tayong pakipot. Tinutuwid ka na, ayaw mo pa. Mali pala yun. O, pagka na-realize mo mali, ano gagawin? Hello? So, maraming hindi umaasenso kasi ayaw magbago. Alam mo mali, pero diyan ka pa rin. Tama? Alam mo hindi dapat, pinipilit mo. Kaya yung problema mo, paulit-ulit lang. Kumbaga sa lubak, hindi ka makaalis. Kasi pinili mong manatili dun. Alam niyo kung saan nagsisimula pagbabago? Pag-iisip. Ganun pala. Okay, mali. Pues, dahil mali, ito gagawin ko. Dapat may ganun. Kung may mali, paano maitatama? Doon pumapasok yung wisdom kung paano mo sisimulang itama.
Kasi magsisimula lang ang pagbabago kung sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, pinagsisisihan ko po itong maling ginagawa ko. Itama niyo po ako. Doon papasok yung karunungan na ibibigay ng Diyos kung paano gagawin mo. Hello? Kaya yung wisdom is the right knowledge at the right time at a given situation. Hindi mo kailangan malaman lahat ng bagay, lahat ng sagot sa katanungan. Hindi, walang ganun. Pero as we trust the Lord for every decision that we make, the Lord gives us wisdom in everything that we do. He shall direct thy path. That's wisdom. So, next episode, pag-uusapan natin, thinking. Ngayong umaga, sana may nabago sa isip natin. Ay, tatandaan ko yan. So, tatanggalin ko na yung damdamin ko sa mga bagay-bagay makamundo. Mula ngayon, Lord, ikaw na. At makakaasa ka, ang isang magiging direksyon niya na pagbabago na mangyayari sa buhay mo, magiging mas seryoso ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi yun yung katunayan na naiset mo na yung puso mo sa dapat. At habang ginagawa mo yun, may binabago ang Lord. Kasi habang natututunan natin yung mga prinsipyo ng salita ng Diyos, ang dami nire-reveal ng Lord. Ang dami mong mali. Kaya pala palpak ang buhay ko. Hindi na ako umasenso. Hindi na ako nakaalis sa problema na ito. Paulit-ulit na lang. O, yan. Unang babaguhin ng Lord. By the way, yun yung nababago pag tayo nag-repent. Hindi trivia yon. That's the truth. Pag tayo nag-repent, ang binabago ng Lord sa atin is our mind, our heart. Kasi repentance is the change of thought afterwards. Change of thought afterwards. That's repentance. Metanoeo. Ipaglilingkod ko yan, susunod natin pag-uusap. Pero sa ngayon, ano ba yung mga dapat mabago? Yan. Dumako tayo sa ating communion. Napansin nyo ba, every time na nagko-communion tayo, bumabalik at bumabalik tayo dun idea na meron tayong dapat saliksikin? Hello? At palagi kong binabasa itong 1 Corinthians 11:27. First Corinthians 11:27. I always go back to that reference kasi yun yung purpose ng communion. Take a personal evaluation of ourselves. Take a serious examination of our life. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily. At naipaliwanag natin kung ano ibig sabihin ng unworthily. Yung may kasalanan sa buhay natin na ayaw nating i-deal. And every time nagkakaroon tayo ng communion, we do personal inventory of ourselves. May nagawa ba ako hindi kaaya-aya sa Diyos? Meron bang bagay na hindi gusto ng Diyos sa buhay ko?